Aguilar, Pangasinan, alas 8:30 ng gabi. Tahimik ang buong barangay ng Malibong sa bayan ng Aguilar nang biglang magkalabugan sa loob ng isang maliit na bahay. Isang babae, si Mary Grace Dumawal, 33 anyos, ang natagpo ang duguan at wala ng buhay sa sahig ng kanilang inuupahang tirahan. Sa tabi ng katawan, hawak pa ang isang basang tuwalya na para bang sinubukan niyang takpan ang sugat sa dibdib bago tuluyang mawalan ng lakas. Ang pangunahing suspect, ang mismong live-in partner niyang si Marco de la Peña, 28 anyos. Ayon sa mga kapitbahay, ilang minuto bago nangyari ang krimen ay narinig nilang nagtatalo ang dalawa. Mabibigat ang mga salita, may sigawan at may mga pinto pang nagsasara ng malakas. Sa barangay Malibong, Aguilar, Pangasinan, kilala si Mary Grace Dumawal, 33 anyos, bilang isang tahimik pero matatag na babae. Galing siya sa simpleng pamilya at kilala sa lugar bilang masipag at mapagkakatiwalaan. May maliit siyang tindahan sa tapat ng kanilang inuupahang bahay kung saan madalas siyang nagpapautang ng bigas at pang-ulam sa mga kapitbahay. Karaniwan ay walang interes ang mga pautang niya at minsan ngay pumapayag pa siya kahit medyo malalate ang bayad. Pero nagbago ang lahat nung makilala niya si Marco de la Peña. Noong umpisa ay tila isang perpektong kwento ng pag-ibig ang sa pagitan ni na Mary Grace Dumawal at Marco de la Peña. Nakilala ni Mary Grace si Marco sa isang maliit na karinderya sa bayan ng Aguilar, kung saan madalas magmeryenda ang lalaki matapos magtrabaho sa construction. May ngiti si Marco na madaling makakuha ng atensyon. May kumpiyansa sa katawan at may paraan ng pananalita na nakakapagpakilig kay Mary Grace na noon ay sanay sa tahimik na buhay. Sa mga unang buwan, maayos ang lahat. Nagsusundo si Marco tuwing hapon, nag-aabot ng bulaklak na galing sa gilid ng kalsada at minsan ay may pasalubong pang prutas. Sabay silang kumakain sa maliit na tindahan ni Mary Grace, nagkukwentuhan tungkol sa pangarap, ang magkaroon ng sariling bahay, maliit na negosyo, at simpleng pamilya. Sa mga gabing malamig, naglalakad sila sa kalsada ng barangay, magkahawak kamay puno ng pag-asa para sa hinaharap. Si Mary Grace na noon ay 3 taon ng byuda ay nakakita kay Marco ng bagong pag-asa. Kahit mas bata ito ng 5 taon, naniwala siya na may mabuting puso ang lalaki at maaaring maging katuwang sa buhay. Pero unti-unti, nagsimulang pumasok ang mga bitak sa relasyon. Nagsimula ito nang mawalan ng trabaho si Marco matapos magsara ang isang construction project sa mga tarem. Sa simula, maliit lang ang hinihiram niya, 1,000 para sa pamasahe, 2 para sa pagkain. Walang pagdududa si Mary Grace dahil mahal niya si Marco at gusto niyang makatulong. Pero habang tumatagal, lumalaki ang halaga ng pera. Dumalas din ang pag-inom ni Marco. Kapag lasing, umiinit ang ulo at nagiging marahas ang pananalita. Ayon kay Aling Norma, kapatid ng biktima, may isang insidente pa na halos madulas sa hagdan si Mary Grace habang sinusubukang agawin ang cellphone mula kay Marco. Narinig pa nga namin noon na may kalabog, pero ayaw niyang magsumbong. Sabi niya, mahal ko si Marco, magbabago rin siya. Dagdag pa ng ibang kapitbahay, may gabing naglalaba si Mary Grace nang biglang sumulpot si Marco. Lasing at pasigaw na sinusumbatan ang babae tungkol sa isang lalaking kateks nito. Wala man daw silang narinig na sigawan na umabot sa suntukan. Nakita naman nila kinabukasan si Mary Grace na may maga sa pisngi at pasa sa kaliwang braso. Nang tanungin, ngumiti lang ito at sabing, hindi na mauulit. Ngunit hindi lang iyon ang beses na napansin ng mga tao ang pagbabago sa kilos ni Mary Grace. Dati ay palangiti siya, mahilig makipagkwentuhan sa tindahan. Pero nitong huling mga buwan bago ang krimen, tahimik na lang siya, madalas nakaupo sa sulok ng tindahan. Ayon sa kapatid niyang si Mang Ernesto, ilang beses na nilang kinausap si Mary Grace para hiwalayan na si Marco. Pero lagi raw ang sagot nito, baka magbago pa. Sayang din ang pinagsamahan. Sa kabila ng lahat,
pinili pa rin niyang manahimik. Isang katahimikang kalaunan ay nauwi sa trahedya nang tuluyang umabot sa sukdulan. Hanggang sa gabing iyon, ang gabing natapos ang lahat hindi na sa pag-uusap, kundi sa dugo at kamatayan niya sa kamay ng taong minsang pinangarap niyang makasama habang buhay. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas pa ang mga bagong detalye tungkol sa ugali ni Marco bago ang krimen. Ayon sa mga kapitbahay, hindi lang pala alak ang bisyo nito. May mga pagkakataon daw na nakikita nila si Marco na parang lutang, pawisan kahit gabi, at madaling mag-init ang ulo kahit sa maliliit na bagay. Sabi ng ilang malapit sa kanya, gumagamit daw ito ng shabu kapag walang trabaho, lalo na't may ilang kaibigan siyang kilalang lulong din sa bawal na gamot. Napapansin namin yan noon pa, ani Mang Ruben, isang kapitbahay na saksi rin sa pagtatalo nila noong gabing iyon. Kapag sabay ang alak at droga, wala na sa tamang pag-iisip si Marco. Minsan, kahit tahimik si Mary Grace, parang siya pa ang gumagawa ng gulo. Dagdag pa ng barangay tanod, may mga naunang reklamo na rin pala laban kay Marco. Ilang linggo bago ang insidente, may mga kapitbahay na nakarinig sa kanya na nagsasabing, kapag iniwan mo ako, may mangyayari talaga sa'yo. Ngunit dahil ayaw ni Mary Grace na palakihin ang gulo, hindi na ito umabot pa sa formal na blotter sa barangay. Parang nag-iiba siya ng anyo, ani Mang Ernesto, kapatid ng biktima. Mabait kapag wala pang ininom o droga. Pero kapag tinamaan na, sobrang seloso at parang may sariling mundo. Ayon sa mga pamangkin ni Mary Grace, ilang beses nang nabanggit ng biktima na gusto na niyang makipaghiwalay kay Marco, pero natatakot siya sa posibleng gawin nito. Kapag maayos ang araw niya, mabait naman si Marco, sabi ni Lenny Dumawal, pamangkin ng biktima. Pero kapag nalasing at napag-uusapan ng pera o may selosan, dun na nagsisimula ang away. Dagdag pa ng mga kapitbahay, may utang si Marco kay Mary Grace na umabot na umano sa 13,000 piso. Hindi lang ito basta pautang, pera ito mula sa kinita ng tindahan at ipon ni Mary Grace. Kaya't mainit ang ulo niya kapag hindi nababayaran. Sa kabila nito, hindi nagsusumbong si Mary Grace sa barangay. Tahimik lang siya at umaasang maayos pa ang relasyon nila. Kahit paramdam ng lahat na pabigat na ng pabigat ang sitwasyon. Ang 13,000 piso na pinag-ugatan ng away ay hindi basta-bastang utang lang. Ayon sa mga kapitbahay at kamag-anak, nagsimula ito mahigit 1 taon na ang nakalipas nang mawalan ng trabaho si Marco de la Peña sa construction site sa bayan ng mga Tarem. Noong una, maliit lang ang hinihiram niya sa live-in partner niyang si Mary Grace Dumawal. Minsan tig-1,000 para sa bigas, pamasahe o panggastos sa inuman kasama ang barkada. Sa simula, hindi ito malaking issue kay Mary Grace. Kilala siya sa barangay bilang matulungin at may malasakit, lalo na sa mga taong malapit sa kanya. Pero habang tumatagal, palaki ng palaki ang halaga ng hinihiram ni Marco. Hindi rin siya palaging nakakabayad kahit nangako siyang magbabayad tuwing may trabaho o kung may maipapadalang pera ang kanyang kamag-anak mula Maynila. Ayon kay Lenny Dumawal, pamangkin ng biktima, nagsimulang uminit ang ulo ni Mary Grace nang umabot na sa mahigit 10,000 ang utang. Noong una, parang wala lang kay tita kasi tiwala siya kay Marco. Pero noong nakita niyang parang wala namang balak bayaran, doon na siya nagsimulang mainis, paliwanag ni Lenny. Dumating pa raw sa punto na si Mary Grace ay minsan nang humingi ng maliit na interes, hindi para kumita, kundi para lang turuan si Marco na maging responsable. Pero sa halip na maunawaan, ikinagalit daw ito ng lalaki. Para kay Marco, tila insulto iyon, lalo na't siya ang mas bata at lalaki pa sa kanilang relasyon. Dagdag pa ng mga kapitbahay, hindi lang kay Mary Grace may utang si Marco. May ilang tindera sa palengke ang nagsasabing nangungutang ito ng alak at sigarilyo at hindi na bumabalik para magbayad. Nagdulot ito ng sama ng loob hindi lang sa pamilya ng biktima, kundi pati na rin sa ibang residente ng barangay. Si Mang Ernesto Dumawal, kapatid ng biktima, ay nagsabi ring ilang beses na nilang kinausap si Marco
tungkol sa responsibilidad nito. Wala namang masama kung uutang, pero sana to pa rin. Ang kaso, parang nagiging ugali na. Tapos kapag sinisingil, siya pa ang galit, aniya. Ang pinakamasakit pa, ayon sa ilang kapitbahay, ay ang umano'y pagbibintang ni Marco na may ibang lalaki si Mary Grace tuwing napag-uusapan ng pera. Para bang sa isip niya, may sumusuporta sa babae, kaya hindi ito natatakot na mawala siya kahit pa malaki ang utang nito. Ito ang madalas na magsilbing mitsa ng malalakas nilang away, lalo na kapag may alak na kasama. Pero sa sobrang gago nitong si Marco, sa bawat utang na hindi nababayaran, ay parang siya pa ang galit. Kaya lumalaki rin ang galit at sama ng loob sa pagitan nila, hanggang sa dumating ang gabing naging mitsa ng isang trahedya. Ayon sa mga kapitbahay, bandang 8:30 ng gabi, nagsimula ang malakas na pagtatalo sa loob ng inuupahang bahay ni Mary Grace Dumaoal sa Barangay Malibong, Aguilar, Pangasinan. Tahimik na gabi iyon bago biglang umalingaw-ngaw ang sigawan mula sa loob. Ayon sa salaysay ng isang saksi na si Mang Ruben, narinig niyang malakas ang boses ni Mary Grace na nagsasabing, "Magbayad ka na, Marco, hindi pwedeng puro ka na lang pangako." Sagot daw ng lalaki, lasing at pautal-utal, "Ikaw nga, sino bang text ng text sa'yo? May ibang lalaki ka na, di ba?" Mula sa malakas na palitan ng salita, narinig pa raw ng mga kapitbahay ang pagbagsak ng upuan at malalakas na yabagang sa sahig. Isa pang saksi, si Aling Tasing, ay nagsabing sinubukan pa raw niyang kumatok pero lalo lang lumakas ang sigawan. Parang may nahulog pa na nga ng mga plato bago ko narinig ang iyak ni Mary Grace. Ani niya. Base naman sa police report, sa kainitan ng pagtatalo ay biglang dumampot ng kutsilyo si Marco mula sa kusina. Ilang saglit lang nakarinig na ng sigaw ng saklolo ang mga kapitbahay. Ayon sa investigasyon, unang tinamaan sa braso ang biktima na tila nanlaban pa at sinubukang ipagtanggol ang sarili. Pero sunod-sunod na ang saksak ang ginawa ng suspek. Isa sa dibdib, isa sa tagiliran, at may mga hiwa pa sa kamay. Patunay na desperado siyang mailigtas ang sarili. Matapos ang pananaksak, nakitang bumagsak si Mary Grace hawak ang sariling sugat habang pilit pa ring gumagapang papunta sa pinto para humingi ng tulong. Pero bago siya nakalabas, nawalan na siya ng malay sa sahig. Si Marco naman, ayon sa mga tanod, ay nagmamadaling lumabas ng bahay, duguan ng damit, at tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng bukirin sa likod ng barangay. 2 oras ang lumipas bago siya natunton ng mga awtoridad sa isang abandonadong kubo. Bitbit pa niya ang kutsilyong ginamit sa krimen pero wala na ang tapang sa kanyang mukha. Maputla, pawis na pawis. Kusang loob itong sumuko matapos marinig na hinahanap na siya ng mga awtoridad. Tahimik lamang siya sa istasyon ng pulis habang isinasalaysay ng mga saksi ang kanilang nakita. Nang tanungin ng hepe kung bakit niya ginawa ang krimen, iisa lamang ang sagot ni Marco. "Nagdilim ang paningin ko. Galit at selos ang bumalot sa akin." Sa panayam ng pulisya, aminado si Marco sa ginawa niya. Hindi raw niya napigilan ang sarili sa tindi ng galit at selos. Ayon pa sa ilang kaanak ng biktima, ilang beses nang nagtangka ang babae na makipaghiwalay dahil sa madalas na pananakit at selos ng suspek, pero hindi ito matuloy-tuloy dahil sa takot. Kinabukasan, isinailalim siya sa inquest proceeding. Ayon sa mga piskal, malinaw na murder ang kaso at hindi simpleng homicide. Base sa autopsy, may 9 na saksak ang katawan ni Mary Grace, karamihan sa dibdib at tiyan, patunay ng matinding galit at intensyon na patayin ang biktima. Dagdag pa rito, may testimonya ang mga kapitbahay na narinig ang pagsigaw at paghingi ng saklolo ng babae bago tuluyang natahimik ang bahay. At ito pala ang kabuuang nangyari. Sabi daw ni Marco, "Wala pa talaga akong pambayad. Maghihintay ka muna. Pautangin mo muna ako ulit." Si Mary Grace naman habang nakasandal sa pintuan ng kusina. Sa kamay niya, hawak ang maliit na supot ng bigas. "Pera ang hinihingi ko, hindi bigas." Sigaw ni Marco, lasing, nangingitim ang mata sa puyat at galit.
Mula sa mga kapitbahay, narinig ang kalabog ng mesa at pag-uga ng pinto. Nang hindi sumagot si Mary Grace, dumiretso si Marco sa kusina. Doon ay mabilis niyang dinampot ang kutsilyong may kalawang ang dulo. Sumigaw ang babae, tumakbo papasok ng sala, pero huli na, sinunggaban siya ng lalaki. "Wag, Marco, maawa ka!" Huling sigaw ni Mary Grace bago sumirit ang dugo sa sahig. 1, 2, 3 saksak. Naririnig ang iyakan kalabog, pero walang lumapit. Takot sila na baka madamay. Ilang sandali pa'y bumagsak ang katawan ni Mary Grace, basang-basa ng dugo. Si Marco, humahangos, tumakbo palabas, dala ang kutsilyo. Sa labas naman ng bahay, nagkakagulo ang mga kapitbahay. May ilan na nakasilip sa bintana, nanginginig sa takot, ngunit walang naglakas loob pumasok agad. Ilang minuto matapos ang insidente, dumating ang mga kamag-anak ng biktima. Halos mabingi ang buong barangay sa tili ni Norma, kapatid ni Mary Grace, nang makita ang duguang katawan. "Ati, bakit ganito?" sigaw niya habang pilit pang ginagalaw ang katawan ng kapatid kahit halatang wala na itong buhay. Ang mga anak at apo ni Mary Grace, galing pa sa kabilang barangay, ay nagsidatingan at halos mabaliw sa iyakan nang makita ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Kinasuhan si Marco ng murder matapos lumabas sa autopsy na siyam na beses tinaga at sinaksak ang biktima. At matapos ang halos 1 taon na paglilitis, desididong hinatulan ng Regional Trial Court sa Lingayen, pangasinan si Marco de la Peña ng reklusyon perpetua o habambuhay na pagkakakulong, walang posibilidad ng piyansa. Sa desisyon ng korte, malinaw na itinuring na murder ang kaso at hindi simpleng homicide. Ayon sa hukom, may 3 pangunahing dahilan kung bakit mas mabigat ang parusa. Una, ang krimen ay ginawa sa loob mismo ng bahay ng biktima, na itinuturing na sagradong lugar at dapat ligtas mula sa anumang panganib. Ikalawa, napatunayan sa autopsy na siyam na beses sinaksak si Mary Grace Dumoal, karamihan sa dibdib at tiyan, patunay ng matinding galit at determinasyong kitilin ang buhay niya. At ikatlo, may testimonya mula sa mga kapitbahay at kaanak na narinig ang malakas na pagtatalo at paghingi ng saklolo ng biktima bago tuluyang natigilan ang sigawan sa bahay. Bago basahin ang sentensya, humarap pa sa korte ang pamilya ng biktima. Dala nila ang mga litrato ng duguang katawan ni Mary Grace at mga text message nito ilang araw bago ang insidente, kung saan nasasaad ang takot niya sa ugali at pagbabanta ni Marco. Tumestigo rin ang mga pamangkin at kapatid ni Mary Grace na nagsabing ilang beses nang pinagbantaan ng lalaki ang biktima tuwing may pag-uusapan tungkol sa pera at selos. Lalong lumabas ang katotohanan nang ipresenta ng prosekusyon ang record ng Barangay Malibong. Wala ni isang reklamo o chismis tungkol sa karelasyon o kalaguyo si Mary Grace. Ang lahat ng akusasyon ni Marco tungkol sa selos ay pawang guni-guni at paranoia lamang o isang kapraningan lamang. At dito rin natuklasan ang isa pang mabigat na detalye. Lumabas sa testimonya ng ilang dating kabarkada ni Marco na gumagamit umano ito ng shabu, lalo na noong mawalan siya ng trabaho. May isang saksi na nagsabing ilang beses na niyang nakita si Marco na bumibili ng droga sa kabilang barangay. Ayon pa sa ulat ng pulisya, positibo rin sa droga ang isinagawang drug test kay Marco ilang araw matapos ang krimen. Sa kanyang depensa, umamin si Marco na lasing siya at nadala ng selos at galit, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng korte. Ayon sa hukom, ang pagkalasing ay hindi depensa para patayin ang isang tao, lalo na't malinaw na may intensyon at paulit-ulit na pananakit na naganap. Dagdag pa rito, nabigong patunayan ng panig ni Marco na may provokasyon mula sa biktima na makapagpapagaan ng kanyang kasalanan. Bukod sa habambuhay na pagkakakulong, inatasan din si Marco na bayaran ang pamilya ng biktima ng halagang 500,000 piso para sa moral damages at 200,000 piso
para sa actual damages, kabilang ang gastusin sa burol at libing. Matapos basahin ang hatol, napaiyak ang pamilya ni Mary Grace. Para sa kanila, hindi na maibabalik ang kanilang mahal sa buhay. Pero nagsilbing katarungan ang sentensyang ibinigay ng korte. Samantala, tahimik lamang si Marco habang ibinababa ang hatol, walang imik at tila natulala sa bigat ng desisyong kanyang hinarap.